Isa ka ba sa mga tao na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay? Yung hanggang ngayon ay nangungupahan pa rin kayo? Nang dahil sa kahirapan ay inuuna nyo ang pagkain ng inyong pamilya? Pero paano kung isang araw ay bigla kang regaluhan ng iyong anak ng isang magarang tahanan? Mapapaiyak ka ba nang dahil sa saya? Kung ganon mga kahuanatels, ay tungayan nyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Isang araw ay namumroblema ang mag-asawang Pablito at Rowena dahil kailangan nilang makabili ng gatas para sa kanilang sanggol na anak. Pablito, may pera ka pa ba dyan? Kailangan nating makabili ng gatas. Mauubusan na ng pagkain ng ating anak. Nahihiyang sabi ni Aling Rowena. Pasensya ka na mahal pero wala pa akong pera. Pero may trabaho naman ako ngayon. Sa tingin ko naman ay kikita naman ako ng maayos at maibibil ko ng gatas ang ating anak. Napapakamot na sagot ang lalaki. Bilang isang karpintero ay ginagawa talaga ni Pablito ang lahat ng kanyang makakaya para masuportahan ang kanyang pamilya. Hindi uso sa lalaki ang magpahinga dahil kailangan nitong suportahan ang kanyang mag-ina. Bilang isang tatay ay ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit na kailan ay hindi makakaramdam ng gutom si Rowena pati na rin ang kanilang nag-iisang anak. Pero hindi talaga sumasapat ang pera na kanyang kinikita sa pangaraw-araw. Nang dahil doon ay pumunta na lamang siya sa tindahan upang bumili ng ilang sachet ng gatas. Bumili rin siya ng tinapay para ipasalubong sa kanyang asawa. Nang makauwi ang lalaki sa kanilang munting tahanan ay kinausap nito si Rowena. Mahal, ito ang tinapay. Pasensya ka na ha. Yan lang ang kaya kong ipakain sa iyo ngayong hapunan. Sa tingin ko naman ay sasapat na yan para sa'yo. Hayaan mo, sa mga susunod na araw ay makakakain din tayo ng masarap. Positibong sabi ni Pablito. Maraming salamat Pablito. Mahirap man tayo pero kahit na isang beses ay hindi ako nakaramdam ng gutom. Salamat sa pagiging mabuting asawa at sa pagiging mabuting tatay sa ating anak. Masayang sagot ni Rowena. Nang dahil sa kahirapan ay napagdesisyonan ng mag-asawa na hindi nasundan ang kanilang nag-iisang anak. Napatigil kasi sa pagtatrabaho ang babae bilang isang janitress dahil kailangan nitong alagaan ng bata. Lumipas ang 3 taon ay palagi na lamang silang hinahamak ng ibang mga tao. Isang araw nga habang nasa tapat ng kanilang bahay ang mag-asawa ay bigla silang nilapitan ng isang matandang babae. Ay nako, Pablito naman. Bakit pa kasi kayo nag-anak-anak kung hindi nyo siya kaya mabigyan ng maayos na buhay? Ang inyong mga sarili nga ay hindi nyo mapakain ng sapat. Tapos nakuha nyo pang gumawa ng bata. Hindi ba kayo marunong mag-isip? Sabi ni Aling Estefa. Hindi naman po sa ganun. Napag-usapan na rin naman po namin ni Rowena na hindi na po namin susundan ang aming anak. Huwag po kayong mag-alala dahil ginagawa ko naman po ang lahat para sa kanilang dalawa. Magalang na sagot ni Pablito. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang natatanggap ng mag-asawa mula sa kanilang mga kapitbahay. Baka daw isang araw ay maging isang magnanakaw ang kanilang anak. Ang sabi naman ng ibang tao ay baka hindi nila mapag-aral ang bata. Pero kahit na ano pang sabihin ng ibang tao sa kanilang pamilya, ay patuloy pa rin si Pablito sa kanyang pagtatrabaho. Mahal, nakakainis talaga sila. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila pero palagi nila tayong sinasabihan ng masasakit na salita. Malungkot na sabi ni Rowena. Huwag mo na silang isipin mahal. Hindi naman sila ang nagpapalamon sa atin. Malambing na sagot ng lalaki. Hindi na nga kumakain ng tanghalian si Pablito sa tuwing ito ay nagtatrabaho para lamang mapagkasya niya ang kanyang kinikitang pera. Sanay nang magutom ang lalaki dahil mas iniisip nito ang kanyang mag-ina kaysa sa kanyang sarili. Nang makauwi nga si Pablito sa kanilang bahay ay kinausap ito ng kanyang asawa. Pablito, tara na at kumain na tayo. Napapansin ko kasi na namamayat ka na. Nag-aalalang sabi ni Rowena. Hindi na mahal, ikaw na lang ang kumain. Nag-iipon kasi ako ng pera dahil malapit nang mag-aral ang ating anak. Gusto kong patunayan sa iba na kahit mahirap lang tayo, ay meron naman tayong pangarap para sa bata. Nakangiting sagot ni Pablito. Masaya man si Rowena sa piling ng lalaki, pero madalas itong makaramdam ng awa sa kanyang asawa. Pablito,
Hayaan mo. Kaunting panahon na lang ay matutulungan na kita. Extra ako ng paglalaba sa tuwing nasa eskwelahan ng ating anak. Hindi mo na kailangang tipirin ang sarili mo. Seryosong sabi ng babae. Lumipas pa ang 1 taon ay nag-aaral na ang kanilang anak na si Lorenzo. Nang dahil doon ay tinutulungan na ni Rowena ang kanyang asawa. Isang labandera ang babae at malaya na nitong nagagawa ang kanyang trabaho sa tuwing nasa eskwelahan ng kanilang anak. Isang araw habang nagkakarpintero si Pablito ay bigla itong nakaramdam ng isang matinding kalungkutan. Oo nga, at isa siyang karpintero, pero hindi man lang niya mabigyan ng maayos na tirahan ang kanyang pamilya. Wala naman akong sapat na pera para mabigyan ng maayos na tirahan si Rowena at Lorenzo. Wala naman akong pinag-aralan para makahanap ng magandang trabaho. Pangmamaliit ni Pablito sa kanyang sarili. Lumipas ang maghapon ay maagang nakatapos ang lalaki sa kanyang trabaho. Nang dahil doon ay sinundo nito ang kanyang anak sa eskwelahan. Tay, oo nga po pala. Ako po ang nangunguna sa aming klase. Halos lahat po ng exam namin ay wala po akong mali. Masayang sabi ni Lorenzo. Wow, ang galing mo naman anak. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral ng mabuti para isang araw ay matupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Masayang sagot ni Pablito sa kanyang anak. Opo, tay. Para maging isang karpintero din po ako balang araw. Gusto ko pong maging katulad nyo. Gusto ko lang po malaman nyo, tay, na proud din po ako sa inyo. Nakangiting sagot ng bata. Masayang masaya talaga si Pablito nang dahil sa mga sinabi ng kanyang anak. Sabay silang naglakad dahil balak na rin nilang puntahan si Rowena dahil alam ng lalaki na hindi pa ito tapos sa kanyang paglalaba. Maya-maya lamang ay agad itong tinulungan ni Pablito upang makapagpahinga na rin ang kanyang asawa. Napansin naman ng amo ng babae na masipag talaga ang mag-asawa kaya balak niya itong bigyan ng ekstrang bayad. Ang sipag niyo talagang mag-asawa. Sige mamaya pag nakatapos na kayo ay dadagdagan ko ang bayad. Masaya talaga ako sa tuwing nakakakita ako ng mga tao na nagsisikap sa buhay. Yung hindi hadlang ang kahirapan para masuportahan ang anak. Masayang sabi ni Aling Betty. Maya-maya lamang ay masayang masaya ang mag-asawa at sabay-sabay silang naglakad pauwi sa kanilang bahay. Maaga silang makakapagpahinga dahil maaga silang nakatapos sa kanilang sari-sariling mga trabaho. Pero habang papalapit sila sa kanilang bahay ay nagulat na lamang sila sa kanilang nakita. May nakagarahe na isang magarang sasakyan sa harapan ng kanilang tahanan. Nalaman na lamang nila na ito pala ang may-ari ng lupa na tinitirikan nila ng bahay kubo. Kayo po ba ang may-ari ng bahay na to? Tanong ng mayamang lalaki. Opo, tama po kayo. Pero sino po sila? Kinakabahang tanong ni Pablito. Ako nga pala ang may-ari ng lupa na tinitirikan nyo ng bahay. Lumipat na kayo ng tirahan dahil may ipapagawa ko dito. Pasensya na kayo, sagot ng lalaki. Agad ng lambot ang mga tuhod ni Pablito. Sa isang iglap ay mawawalan pala ng tirahan ang kanyang pamilya. Sir, pasensya na po pero baka po pwedeng bigyan niyo pa po kami ng 1 buwan. Wala na po kaming ibang malilipatan. Pakiusap po sir, meron po kaming anak. Kaya naman po naming magtiis ng aking asawa pero naawa po kami sa bata. Nagmamakaawang sabi ni Pablito. Kitang-kita ni Rowena at Lorenzo kung paano magpakumbaba ang kanilang haligi ng tahanan. Ginagawa nito ang lahat para lamang sila ay mabigyan ng maayos na buhay. Pero sa kabila ng pagmamakaawa ni Pablito ay hindi sila pinagbigyan ng may-ari ng lupa na tinitirikan nila ng bahay. Hindi talaga pwede. Kasalanan nyo naman ang lahat ng to. Nagtiri kayo ng bahay sa lupang hindi naman sa inyo. Napakinabangan nyo na nga ang pagmamay-ari ko tapos kayo pa ang magdedesisyon kung kailan kayo lilipat. Ang kapal naman ang mukha nyo. Galit na sagot ng lalaki. Kinabukasan ay agad nilang inilabas ang lahat ng kanilang mga gamit. Hindi naman ito karamihan kaya napagkasya nila ito sa isang malaking kariton. Naghanap si Pablito ng bakanteng lupa na pwede niyang pagtirikan ng bahay. Pero sa loob ng maghapon ay wala itong nahanap. Wala silang nagawa kundi ang magtiis na lamang.
Sa kariton lang nila pinapatulog si Lorenzo, samantalang naglalatag lamang sila ng karton sa may tabing kalsada. Palipat-lipat sila ng pwesto at nakikigamit na lamang sila ng pampublikong inidoro. Rowena, pasensya ka na talaga. Kasalanan ko ang lahat ng to. Nahihiyang sabi ni Pablito. Mahal naman, wala namang may gusto sa nangyari. Hayaan mo at makakahanap din tayo ng ibang mapapwestuhan. Wala kang kasalanan. Huwag mo nang isipin na ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa ating pamilya. Mahinahong sagot ni Rowena. Napapailing na lamang talaga si Pablito nang dahil sa mga problemang dumadating sa kanilang buhay. Awang-awa siya sa kanyang anak dahil sa murang edad pa lamang ay nararanasan na nito ang isang matinding paghihirap. Habang nakaupo si Pablito sa tabing kalsada, ay nararamdaman niya sa kanyang sarili na wala siyang kwenta. Rowena, wala ba akong kwentang ama? Nahihirapan na ba si Lorenzo nang dahil sa mga kapalpakan ko sa buhay? Pasensya na talaga kayong dalawa. Nangihinang tanong ni Pablito. Pablito, hindi totoo yan. Kitang-kita namin ang ating anak na ginagawa mong lahat para sa aming dalawa. Sobrang swerte nga namin dahil ikaw ang aming padre de pamilya. Nakangiting sagot ni Rowena. Pero sa kabila ng lahat ay patuloy na pinag-aaral ni Pablito ang kanilang nag-iisang anak. Walang balak ang lalaki na patigilin si Lorenzo sa pag-aaral. Gustong-gusto talaga ni Pablito na balang araw ay magkaroon ng maayos na buhay ang bata. Samantalang si Rowena naman ay napatigil na sa kanyang pagiging isang labandera. Ito na lamang ang nagbabantay sa kanilang mga kagamitan at ito na lamang ang naghahatid sundo sa kanilang anak sa eskwelahan. Isang araw ay muling nagkaroon ng tao na magpapagawa ng bahay kay Pablito. Iniwan muna nito ang kanyang asawa sa may tabing kalsada. Rowena, dyan ka lang ha. Huwag kang lilipat ng pwesto para agad kitang makita. Magtatrabaho lang ako para may pambili tayo ng pagkain sa mga susunod na araw. Seryosong sabi ng lalaki. Sige, Pablito. Basta palagi kang mag-iingat. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa ating anak. Nakangiting sagot ni Rowena. Lumipas ang maghapon ay nagsabi ang lalaki sa kanyang amo na baka pwede niyang tapusin na ang kanyang ginagawa. Magpapagabi na lamang siya ng uwi nang sa ganon ay makuha na niya agad ang pera. Kinabukasan kasi ay magkakaroon ulit siya ng trabaho sa iba namang bahay at malaking tulong talaga ito para sa kanyang anak. Habang naghihintay si Rowena sa pag-uwi ng kanyang asawa, ay nagpaalam muna si Lorenzo dahil makikipaglaro muna ito sa ibang mga batang lansangan. Nay, uuwi din po ako kaagad. Maglalaro lang po kami ng tagu-taguan. Paalam ng batang si Lorenzo. Sige anak, basta wag kang lalayo ha. Maya-maya lang ay dadating na rin ang tatay mo. Sagot ng babae. Nang dahil doon ay mag-isa lamang si Rowena sa kanilang pwesto nang bigla itong lapitan ng isang lalaki. Gulat na lamang ang babae nang bigla siya nitong tutukan ng isang matulis na bagay. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Kinakabahang tanong ni Rowena. Tinitingnan ng babae ang kanyang anak sa may hindi kalayuan at pinapanalangin ito na hindi muna umuwi ang bata. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo dahil kung hindi ay may mangyayaring masama sa iyo. Bilisan mo na kumilos. Ilabas mo na ang lahat ng pera. Nagmamadaling sabi ng lalaki. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa pang magmakaawa ni Rowena. Sinabi nito na bakit sila pa ang gusto nitong pagnakawan, nakita naman nito na mahirap lamang sila. Pasensya na po talaga kayo, pero wala po akong pera. Wala po akong may bibigay sa inyo. Parang awa nyo na, umalis na lang po kayo. Ipinapangako ko po na hindi po ako magsusumbong sa pulis. Huwag nyo lang po akong saktan. Kinakabahang sabi ni Rowena. Pero hindi ito pinakinggan ng masamang lalaki. Kahit anong pamimilit nito ay wala talagang maibigay ang babae. Napansin ni Rowena na namumula ang mga mata ng magnanakaw. Para bang nakagamit ito ng bawal na gamot. Tatakbo na sana ang walang kalaban-laban na si Rowena pero agad itong naabutan ng lalaki. Itinusok nito ang matulis na bagay sa kanyang dibdib. Pagkatapos noon ay tumakbo na ito papalayo
Ilang minuto ang lumipas ay naglakad na papauwi si Pablito patungo sa kanyang pamilya. Pero nang malapit na ito ay nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Pinagkakaguluhan kasi ng mga tao ang pwesto kung saan ay doon nakatigil ang kanilang kariton. Narinig na lamang nito ang malakas na pag-iyak ni Lorenzo kaya agad siyang nakaramdam ng sobrang pag-aalala. Tumulo na lamang ang mga luha ni Pablito nang makita niya na nakahandusay sa kalsada ang kanyang asawa. Nagmamadali nitong nilapitan si Rowena at nagwawala nitong niyakap ang kanyang walang buhay na asawa. Rowena, gumising ka. Sino ang may gawa sa'yo ng bagay na to? Pakiusap mahal, imulat mo ang iyong mga mata. Umiiyak na sabi ng lalaki. Pero ang sabi ng mga tao ay matagal nang nakahandusay sa daan si Rowena at hindi na tumitibok ang puso nito. Naitawag na daw ito sa kapulisan at malapit na raw dumating ang rescue. Pero nawalan na ng pag-asa si Pablito nang malaman nito na wala na talaga ang kanyang asawa. Sobrang laki ng pagsisisi niya sa kanyang sarili sapagkat hindi agad siya umuwi ng maaga. Lumipas pa ang mga taon ay pilit na kinakalimutan ng lalaki ang kanyang nakaraan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang asawa. Nangako na lamang siya sa kanyang sarili na aalagaan niya ng mabuti ang kanyang anak at kahit anong mangyari ay pagtatapusin niya ito sa pag-aaral. Sa ngayon ay nasa high school na si Lorenzo at malapit na itong tumungtong sa kolehiyo. Sa panahong ito ay matuwid ng mag-isip ang binata kaya nakakaramdam na ito ng pagkaawa sa kanyang ama. Tay, okay lang po ba kayo? Baka po gusto niyong tulungan ko na lang po kayo. Pwede naman po akong tumigil sa aking pag-aaral eh. Hindi ko na po kasi matiis na makita kayong nahihirapan. Ang pakiramdam ko po kasi sa aking sarili ay pinapahirapan ko lang po ang aking tatay. Malungkot na sabi ni Lorenzo. Anak, hindi ako nahihirapan. Nangako ako sa aking sarili na pagtatapusin kita kahit ano man ang mangyari. Hindi ako mawawalan ng pag-asa kahit iniwan na tayo ng nanay mo. Seryosong sagot ni Pablito. Napapailing na lamang ang binatang si Lorenzo sa tuwing nakikita nito ang kanyang tatay na palaging pagod na pagod sa trabaho. Palagi ding nauubos ang kinikita nito sa kanyang pagkakarpintero. Nakakakain naman sila ng maayos pero hindi nakakaipon si Pablito. Nauubos kasi ang kanyang pera sa pagpapaaral sa kanyang anak. Tay, pasensya na po kayo kung nagiging pabigat pa po ako. Pwede naman po kasi talaga akong tumigil sa pag-aaral. Pero kung yun po ang gusto nyo, ay magpapatuloy po ako. Magalang nasabi ng binata. Ngumiti naman ang kanyang tatay. Matalino ka anak. Alam ko na magkakaroon ka na maayos na buhay. Pag tumigil ka sa pag-aaral ay para mo na ring sinira ang aking pangarap. Sagot ni Mang Pablito. Napaiyak na lamang si Lorenzo dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Sinabi ng binata na siya na ata ang pinakaswerteng anak dahil kahit mahirap lamang sila ay pakiramdam nito ay sila na ang pinakamayaman. Nang dahil doon ay napaiyak na rin si Mang Pablito. Sobrang sarap kasi sa kanyang pakiramdam na makarinig ng ganitong mga salita mula sa iyong sariling anak sa kabila ng isang matinding paghihirap. Anak, sa totoo lang ay nahihirapan ako. Pero mas nahihirapan ako sa tuwing nakikita kitang nahihirapan. Ginagawa ko ang bagay na to dahil ako ang tatay mo. Paliwanag ng lalaki. Isang araw ay bakasyon na ng binata. Nang dahil doon ay tinutulungan nito ang kanyang ama sa pagkakarpintero. Sila ang gumagawa ng mga kabinet ng isang malaking bahay. Habang nagtatrabaho ang mag-ama, ay bigla na lamang kinausap ni Pablito ang kanyang anak. Lorenzo anak, ang ganda ng bahay na to, di ba? Balang araw ay magkakaroon ka din nito. Anak, wag na wag kang tumigil na mangarap. Nakangiting sabi ni Mang Pablito. Nang dahil doon ay bigla namang tumawa ng malakas si Lorenzo. Tay naman, para naman pong napaka-imposibleng mangyari ng bagay na yon. Milyong-milyong halaga po ang magagastos mo kapag magpapagawa ka po ng ganitong kalaking bahay. Saan naman po tayo kukuha nun? Mahirap lang po tayo, tay. Natatawang sagot ng binata. Pero tumigil na lamang sa pagtawa si Lorenzo nang makita nito na naging seryoso ang mukha ng kanyang tatay.
Anak, hindi ako nagbibiro. Walang imposible anak. Hindi pa natin alam ang hinaharap. May tiwala ako sa iyo na magiging maayos ang buhay mo. Hindi ka matutulad sa akin na isa lamang karpentero. Seryosong sabi ni Mang Pablito. Marangal na trabaho po ang trabaho niyo, Tay. Huwag niyo pong maliitin ang sarili niyo. Maraming salamat po dahil mayroon po kayong tiwala sa akin. Nakayukong sagot ng binata. Ginagawa talaga ni Mang Pablito ang lahat ng bagay para lamang matupad ng kanyang anak ang mga pangarap nito sa buhay. Sa bawat pagputol ng mga kahoy ng kanyang tatay, ay kitang-kita niya sa mga mata nito na talagang nagsisikap ito para sa kanya. Wala itong ibang iniisip kundi ang kanyang kinabukasan. Sobra-sobrang pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng isang mabuting ama. Mahirap lamang sila pero kahit na kailan ay hindi ito ipinaramdam sa kanya ni Mang Pablito. O Diyos ko, maraming salamat po talaga sa inyo. Palagi niyo pong gabayan ang aking tatay. Palakasin niyo po ang kanyang katawan. Gusto ko pong makabawi sa kanya sa oras na ako naman po ang magkaroon ng trabaho. Taimtim na dasal ni Lorenzo. Lumipas pa ang mga taon ay nakatungtong na ang binata sa kolehiyo. 1 taon na lamang ay makakatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin si Mang Pablito sa pagtatrabaho, lalo na tumatanda na ang lalaki. Naging mabigat din ang kanilang gastusin sa pag-aaral ni Lorenzo. Nang dahil doon ay wala itong oras na makapagpahinga sa kanyang trabaho. Kung minsan ay nangungutang na lamang ang binata sa kanyang mga kaibigan para lamang makabayad siya sa kanyang tuition fee. Binabayaran na lamang ito ni Lorenzo sa tuwing nabibigyan na siya ng pera ng kanyang ama. Mga pare, maraming salamat talaga sa tulong niyo ha. Tunay talaga kayong mga kaibigan. Maaasahan ko talaga kayo sa tuwing ako ay nangangailangan. Nakangiting sabi ng binata. Wala yun pre. Alam naman namin ang sitwasyon ng buhay mo. Basta kapag may kailangan ka ay magsabi ka lang sa amin. Sabi ng isa nitong kaibigan. Isang hapon ay maagang umuwi ang binata galing sa kanyang eskwelahan. Hindi kasi nakapasok ang ilan sa kanilang guro. Habang naglalakad papauwi si Lorenzo ay nakita niya ang kanyang tatay. Kumakain ito sa isang karinderya pero kanin lamang at wala itong ulam. Tay, bakit po kanin lang ang kinakain nyo? Bakit hindi po kayo bumili ng ulam? Kumikita naman po kayo, di ba? Malungkot na tanong ng binata. Anak, ang aga mo namang nakalabas ng paaralan. Nauna ko na kasing maubos ang ulam, anak. Huwag kang mag-alala sa akin. Gulat na sagot ni Mang Pablito. Huwag na po kayo magsinungaling, Tay. Huwag niyo naman pong tipirin ang sarili niyo. Umiiyak na sabi ni Lorenzo. Nang dahil doon ay sinabi ni Mang Pablito na wala namang problema dahil matagal na niya itong ginagawa. Handa daw nitong ibigay sa kanya ang lahat ng suporta nito mapagtapos lamang siya sa kanyang pag-aaral. Pinigil ng binata ang kanyang mga luha at ipinangako sa kanyang sarili na isang araw ay makakabawi siya sa kanyang tatay. Lumipas ang panahon ay sa wakas, nakatapos na si Lorenzo sa kanyang pag-aaral. Masayang masaya talaga ang kanyang ama dahil nagkaroon daw ng magandang bunga ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Anak, Lorenzo, malaya ka na. Tuparin mo na ang sarili mong mga pangarap sa buhay. Huwag mo na akong isipin at mag-ipon ka na lang ng pera para sa sarili mong kinabukasan. Nakangiting sabi ni Mang Pablito. Lumipas ang mga taon ay nagawang makapagtrabaho ni Lorenzo sa ibang bansa. Sa ngayon ay malaki na ito kung kumita ng pera. Ibinili nito ng bagong cellphone ang kanyang tatay. Nang sa ganon ay palagi silang magkausap. Isang araw nga itinawagan ito ng binata. Hello, Tay. Magpapadala po ako sa inyo ng pera. Tuturuan ko na lang po kayo kung paano niyo po ito makukuha. Magalang na sabi ni Lorenzo. Pero sa kabila ng lahat ay tinanggihan ito ni Mang Pablito. Hindi na kailangan, anak. May trabaho naman ako at kaya ko namang buhay ng sarili ko. Nakakakain naman ako ng maayos dahil wala na naman akong pinapaaral. Sagot ni Mang Pablito. Pero sinabihan pa rin ito ni Lorenzo na magpapadala daw siya ng pera. Nang dahil doon ay walang ibang nagawa si Mang Pablito kundi ang sermonan ng kanyang anak. Ang kulit mo namang bata ka.
Huwag ka nang magpadala sa akin ng pera. Mag-ipon ka na lang para sa sarili mo. Malakas pa ako anak at kaya ko pang magtrabaho. Mataas na boses ng kanyang tatay. Alam naman ni Lorenzo na ginagawa lang ito ng kanyang ama para hindi siya mahirapan sa kanyang buhay. Walang ibang nagawa si Lorenzo kundi ang ipunin na lamang ang pera na kanyang kinikita. Nag-isip na lamang ito ng ibang paraan para makabawi sa mga paghihirap ng kanyang tatay. Ano kaya ang dapat kong gawin para mapasaya si tatay? Oo nga pala. Matagal niyang pangarap na magkaroon ng isang maayos na bahay. Sabi ni Lorenzo sa kanyang sarili. Matagal na kasing sinasabi ni Mang Pablito na isa siyang karpintero, pero wala man lamang siyang maayos na tirahan. Lumipas ang 2 taon na pagtitipid ni Lorenzo ay malaki na talaga ang kanyang naiipong pera. Pasikreto nitong inutusan ang kanyang kaibigan. Magpapatayo siya ng isang malaking bahay sa sariling bansa upang iregalo sa kanyang ama. 8 buwan na lamang kasi ay uuwi na ang binata. Lumipas pa ang 7 buwan ay natapos na ang kanyang bahay na ipinapagawa. Pare, natapos ko ng asikasuhin ang bahay na ipinapagawa mo sa akin. Tiyak kong magugustuhan talaga ito ng tatay mo. Sabi ni Jerome na dating kaklase ni Lorenzo na ngayon ay isa ng engineer. Maraming salamat pre, pero magkano nga pala lahat? Babayaran na kita sa lahat ng ginawa mong pag-aasikaso. Masayang sagot ng binata. Tsaka mo na yan isipin pare kapag nakita na tayo. Marami pa naman akong ipon at magkaibigan naman tayong dalawa. Para din hindi ko magastos ang pera. Natatawang sagot ni Jerome. Handang-handa na si Lorenzo sa kanyang pag-uwi upang surpresahin ang kanyang tatay. Hindi na ito makapaghintay na makita ang reaksyon ni Mang Pablito sa oras na malaman nito na meron na silang sariling tahanan. Sa wakas ay makakabawi na siya sa kanyang ama. Isang araw habang nasa inuupahang bahay kubo si Mang Pablito ay pinuntahan ito ng isang lalaki. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mang Pablito? May ipapagawa po kasi ako sa inyo. Tanong ng isang lalaki. Tama ka iho. Malaking tulong yan para sa akin dahil 3 araw na akong walang trabaho. Pwede mo ba akong isama para malaman ko kung ano ang aking gagawin? Sagot ng matanda. Maya-maya lamang ay nakarating na sila sa bahay na pagtatrabahuhan ni Mang Pablito. Nanlaki na lamang ang mga mata ng lalaki dahil pangarap niya talaga na magkaroon ng ganitong klase ng bahay. Iho, ano ba ang gagawin ko dito? Tanong ni Mang Pablito. Kung pwede po, ay kayo na po ang gumawa ng lahat ng cabinet sa kusina. Pati na rin po sa ibang parte ng bahay. Sagot ng lalaki. Masayang masaya ang lalaki nang malaman nito na marami pala siyang magiging trabaho. Sa tingin ni Mang Pablito ay halos 1 buwan ang kanyang gugulin bago niya matapos ang mga kabinet. Mabuti naman at nagkaroon ako ng trabaho. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko nitong nakaraan. Salamat naman sa Diyos. Seryosong sabi ng lalaki. Hindi nakaramdam ng pagod si Mang Pablito dahil masaya ito sa tuwing nakakakita siya ng isang magarang bahay. 1 buwan ang lumipas ay natapos na niya ang lahat ng kanyang kailangang tapusin. Agad itong lumapit sa lalaki upang kunin ang kanyang natitirang bayad. Sir, maayos na po ang lahat. Makakasigurado po kayo na matibay po ang pagkakagawa ng mga kabinet. Nandito po ako para kunin na po sana ang kabuuang bayad. Magalang nasabi ni Mang Pablito. Pero nagulat na lamang ang matanda nang ibigay nito sa kanya ang susi ng bahay. Sir, ano po ang gagawin ko dito? May ipapagawa pa po ba kayo sa akin? Nagtatakang tanong ng matanda. Pero maya-maya lamang ay gulat na gulat si Mang Pablito nang bigla nitong makita ang kanyang anak. Sinabi ng lalaki na ito talaga ang may-ari ng bahay. Tay, inutusan ko lang po siya para ipagawa sa inyo ang mga kabinet ng bahay. Sa totoo lang po, ay sa inyo po ang bahay na ito. Regalo ko po ito sa inyo sa kabila ng pagiging mabuti niyo pong ama. Nakangiting sabi ni Lorenzo. Isinama ng binata ang kanyang tatay sa labas ng malaking bahay. Nang dahil doon ay muling nagulat si Mang Pablito nang makita nito ang isang bagong sasakyan.
Yan po ang gagamitin natin sa tuwing mamamasyal po tayo sa malayong lugar. Nakangiting sabi ni Lorenzo. Masayang masaya talaga si Mang Pablito. Hindi talaga ito makapaniwala na mayroon na silang magandang bahay. Pero nagulat din si Lorenzo nang bigla siyang yakapin ng kanyang ama. Anak, sobrang saya ko talaga sa mga regalo mo sa akin. Pero pasensya ka na ha. Nahati kasi ang saya nang makita kita. Masaya din ako na muli kitang kasama anak. Tara at sumama ka sa akin. Puntahan natin ang libingan ng nanay mo. Naluluhang sabi ni Mang Pablito. Ipinagmalaki nito si Lorenzo sa kanyang asawa. Sinabi ni Mang Pablito na nagtagumpay na ito sa buhay at naging maayos ang pagpapalaki niya sa binata. Alam mo, Rowena, sobrang bait talaga ng anak mo. Kung nandito ka lang sana ay makikita mo ang bago nating bahay. Pero alam kong mas masaya ka na dyan sa langit. Palagi mo kaming bantayan ha. Masayang sabi ng matandang lalaki. Niyakap ng binata ang kanyang tatay. Nagpasalamat ito sa lahat ng pagtitiis at pagsisikap ni Mang Pablito. Mapagtapos lamang siya sa kanyang pag-aaral. Simula noon ay sa sariling bansa na lamang nagtrabaho ang binata upang masuportahan ang kanyang tatay. Nagtayo na lamang ito ng isang maliit na tindahan para mayroon namang libangan ang kanyang ama. Ayaw na kasing makita ni Lorenzo na nagkakarpintero pa rin si Mang Pablito. Tumatanda na kasi ang lalaki at ang kailangan na lamang nito ay makapagpahinga. Tay, magpahinga na lang po kayo at enjoyin niyo na lang po ang buhay. Nakangiting sabi ng binata. Simula noon ay hindi na ito nahihirapan at nakakakain na sila ng masasarap na pagkain. Naisip na lamang ni Mang Pablito na ito ang regalo sa kanya ng Diyos nang dahil sa kanyang pagiging mabuting ama sa kanyang anak na binata. Huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay at palagi kang magkaroon ng pangarap. Mahirap talaga ang maging isang mahirap. Pero mas mahirap yung mahirap ka na nga tapos wala ka pang balak na magsikap. Huwag mong iasa ang buhay mo sa ibang tao. Palakihin mo ng maayos ang iyong mga anak para magkaroon sila ng maayos na pag-uugali. May kinukuha man sa atin ng Diyos, pero asahan mo na may mas maganda siyang ipapalit sa'yo. Palagi lang tayong magtiwala sa Kanya at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magpatuloy ka lang sa buhay at huminga ng malalim, sabay harapin mo na ulit ng maluwag sa iyong puso ang mga darating na problema. Kayo, mga kahuanatels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Pwede po bang makikicomment sa baba kung ano po ang inyong natutunan? At hanggang dito na lamang po kasi nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nabigyan po kayo nito ng mga gandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa tuwing may bago po akong istorya. Muli mga kahuanatels, ay palagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat po at God bless us all.